Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Okay lang po kayo? Ayan. Mukhang tataob po tayo ngayon kasi lahat po tayo ay nandito. Ayan. Pwede po ba nating palakpakan po si Lord sa oras pang ito? At muli po ay mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ito po yung ating ika-third week ng ating midweek. Kaya sana po ay patuloy po tayong pagpalain po ng ating Panginoon. At sa mga nakikinig po sa atin ng online, ay patuloy po na i-share po natin yung link po natin. At i-mention po natin yung mga friends po natin sa Facebook. At sa mga papunta pa lamang, ay ingat po tayo na makarating po dito sa ating bahay-sambahan para po sa ating midweek service sa gabing ito. At panibagong lesson po yung ating matututunan sa oras pong ito. Kaya sana po ay stay tuned po tayo. At this night po, hayaan po natin na si Lord po yung manguna sa bawat isa po sa atin. Alam ko po na pagod po tayo. No? Sino po dito yung pagod? Ayan, mga estudyante natin, mga SG natin, mga galing sa work, sila ko yan, mga pagod po. Pero siyempre, ito po yung pang-stress reliever po natin para at least ma-recharge po tayo ng salita ng Panginoon. At siyempre, hindi po tayo mawawala na papurihan yung ating Panginoon. Kaya this night po, ay habang nakikinig po tayo at ano man po yung ginagawa po natin, ay makapag-focus po tayo sa salita po ng ating Panginoon. But before that, ay ma-request na ang bawat isa po sa atin ay mag-awitan po. Tinatawagan po natin yung ating praise team para bigyan po ng awitin, papuri, pasasalamat yung ating Panginoon sa gabing ito. Good evening po. Ay, medyo mahina pa. Good evening po. Ayan po, praise God. Yung ating Panginoon has given us another day na magkasama-sama pong umawit, matuto ng salita ng ating Panginoon. And kung magbabalik tanaw po tayo ngayon, this is the 4th week ng mga kabataan, ng Youth Month, kung saan yung mga kabataan po natin ang nangunguna sa pag-share po ng salita ng ating Panginoon. And bago po tayo mag-start na makinig at matuto ng salita ng ating Panginoon, pwede pong pakibati po muna yung mga katabi natin, harap likod. Ayan, welcome po at masaya tayo na kasama natin yung isa't isa. And sama-sama na din po tayong tumayo at sama-sama po natin papupurihan ng ating Panginoon with these songs and praises. The Lord is so good sa buhay ng bawat isa sa atin, no? And as we continue to sing and give praise for our Lord God, let us lay our hands and life to Him as we sing one word. Clap our hands for our God. I lay my life. I lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Let us continue to sing sa ating Panginoon. You are always there in our lives. You are always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change, Lord God. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus. One way, Jesus. You're the only one that
Panginoon. Truly in our lives, yung ating Panginoon He is great, He is powerful, and He is an able God sa ating mga buhay. Gaya nga po ng sabi dito sa kanta kanina, na He is the way, the truth, and the life. And also, He is worthy of all of these songs and praises. Sana po sa pag-aawitan natin, kanina and ngayon, let us give our voices sa ating Panginoon. Si Lord, the Lord is so good that He can seize us through the seasons na hindi makikita ng iba. The season of sadness, the season of joy, the season of loneliness. Let us be reminded that the Lord always sees us and continues to cover us with His peace, with His love, and with His hands. Kaya as we continue to sing para sa ating Panginoon and give back the love, we may use our voices to sing, we may use our voices to lift Him up, and may we use our life to glorify ang ating Panginoon. Kaya sama-sama natin haranahin muli siya. Let us continue to sing through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Let's continue to sing sa ating Panginoon. You are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Our Lord God has been so good sa buhay ng bawat isa po sa atin. And as we continue to sing sa ating Panginoon, let us continue to give Him praise and
and worship and sing the next lyrics of the song. Let's sing hallelujah to our Lord God. And let us lift Him up sabay-sabay. Let us bow our heads and pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa araw na binigay ninyo sa bawat isa sa amin sa patuloy na lakas, guidance, protection, Lord God, sa bawat isa sa amin. Naway, Lord God, sa gagawin po namin ngayon, sa aming service, midweek service, patuloy niyo po kaming gabayan. Buksan yung puso namin, isip namin, tenga namin, Lord God, para mapakinggan yung nais ninyong sabihin sa bawat isa sa amin. Truly, Lord God, you are a great, powerful, and able God sa mga buhay namin. And you can do impossible things to possible, Lord God. And may we, as we continue to learn sa araw po na ito, naway madala po namin ito and may share, Panginoon, sa ibang tao na ang kailangan ng ikaw, Lord God. Maraming salamat po muli at mahal na mahal ka po namin. This is all we pray and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Ayan, muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, praise God po at papuri po sa ating Panginoon. Pwede po ba nating muling palakpakan po si Lord? Yan, sino po dito yung excited na po na ma-recharge po sa salita ng Panginoon? Yan, alam ko lahat po tayo ay ma-recharge po sa salita ng ating Panginoon. At to introduce po yung ating tagapagsalita sa oras pong ito. At siya po ay, kung di pa ako nagkakamali, siya po ay 37 years old. Nakalagay po dito, ano po? Yan. Pero hindi po siya mukhang 37. Okay, so siya na lang po magsasabi rin po mamaya. At siya po ay merong 2 anak. Okay, at madalas po yung isa niya pong anak ay makikita po natin dito. Kaya napagala-gala. Okay? At siya po ay 6 times na po na nakapag-speak na po. Okay? So madalas nag-speak din po siya. At ang kanya pong ministry po ngayon dito po sa church po natin po ay din po sa Soundtech po natin. So malaking part po yon ng ministry po natin na talagang ginagamit po siya ng ating Panginoon at naging part din po siya ng youth month po natin na malaking tulong po sa amin po at especially po para po sa ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito mga kapatid, ihanda po natin ano po yung ating mga puso,
yung ating mga isipan, yung ating mga sarili sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon na dadalhin po sa atin ni Brother John Reyes. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, sige po, tulad ng sinabi po ni Brother Gardy, no? Sino po yung mga pagod sa ating lahat? Sino po yung mga pagod ngayon? Pagal? Ayan, mga pagod, puyat. Ayan, okay ba tayo ngayon mga kapatid? Okay ba tayo ngayon? Amen, amen. Sige po, ngayong gabi pong ito, naatasan po tayo, no? Nagulat po ba kayo? Youth man, pero ako yung andito. Ayan, hindi ako mukhang 37, mukha lang 38. Ayan, sige po. Pero ang sabi nga po ng Panginoon, pag tinawag ka ng Panginoon, kahit anong edad, no? Walang requirements ang Panginoon ng edad. Hindi porkit 10, 13, 12, wala pong age limit ang pagsiserve sa Panginoon. Amen po ba yan? Amen po ba yan? Ngayong gabi ngayon po ito, no? Naatasan po tayo na ayan, sige po. Naatasan po tayo na mag-share about the Word of God with the title, Fear Not, God's Faithfulness is Our Shield. Mga kapatid, sa buong buwan po, ngayong buwan po ngayon, no, lagi pong ito ang subject, no? Fear not, no? Fear not, pag tinawag ka ng Panginoon, fear not, no? Pero ngayong gabing pong ito, God wants us to reveal or God wants to reveal yung sagot, no, na siya yung magiging shield, no, sa inyong lahat or sa inyong gagawin, no. If you will be on a ministry, mga kapatid, if you will be or you are called to lead, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon or sabi ng Panginoon, fear not, because God's faithfulness is your shield. Amen? Amen. Ngayon pong gabing ito, ang ating Bible verse for tonight could be found in Lamentation 3:22 to 23. And if you have, ayan pala, nakalagay na sa monitor, and let's dive deeper sa salita ng Panginoon. Let us all read. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ulitin ko po yung last word. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa pagbabasa ng ating banal na salita. Pwede po ba tayong manalangin saglit, mga kapatid? Panginoon, sa kagandahan ng gabing ito, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oportunidad na kami po ay andito. Salamat, Panginoon, sa pagtawag niyo sa amin, Panginoon, para magkatipon-tipon sa iyong pangalan. Ang iyong sabi, Panginoon, sa amin, isa o dalawa man ang nagtitipon sa iyong pangalan, Panginoon, na andun kayo sa kalagitnaan, Panginoon. Marami pong salamat. Itago niyo po kami sa inyong likuran, Panginoon. As we serve you, as we honor you, Lord, ngayong gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, sa gabi pong ito, meron tayong 3 puntos, no? At before we continue po, bibigyan ko lang po kayo ng konting background regarding the story of Lamentation, no? Ang Lamentation po ay sinulat ni, sino po nakakaalam kung sino nagsulat ng Lamentation? Wala po. Actually, technically, wala pong declared na author ang Lamentation, no? Siguro, sabi po, no, ang Book of Lamentation was written by eyewitness, no? So just for example, ako po, no, eyewitness ako doon sa nangyaring laban ng Babylon and Judah, no? And ako po yung nagsulat, no? Hindi po technically or directly, wala pong directly na pangalan sa Bible na nagsasabi or sino yung author ng Lamentation. However, ang significant na role dito po sa teksto na ito is that yung buhay ni Jeremiah, no? Sino po nakakilala kay Jeremiah? Ayan. Si Jeremiah po was called the weeping prophet, no?
And siya po yung napaka-distinct na character dito po, no, sa Bible verse na to. Gusto ko po sanang i-backtrack, no, kung ano yung nangyari before this text. Pero sobrang lawak po na nangyari, no? Just to make it clear, just to make it short, mga kapatid, no, sinakop ng mga Babylon, no, ang Judas, tama po ba? Tama? Yan. And for a lot of years, sobrang daming taon, no, naging kawan, naging prisoner po ang mga tao noon, including si Jeremiah, no? And hindi po tayo, kasi before this lamentation po, no, before the story of lamentation, or before this one, sobrang dami pong nangyari, no, na they are bounded, kinulong sila, they're persecuted, a lot of things, no? But we will not dwell on the negative side of it. Ang gusto natin makita ngayong gabing po ito is that yung puso ni Jeremiah and yung puso na mga kasama ni Jeremiah after they face the negative wrath na nangyari sa kanila. Amen po ba? Are we ready to receive that? Sige po, i-experience natin siya. First point po natin, God's love hold us when life break us. Ayan. Okay. Makikita po ang ating teksto, no, sa actually yung lamentation po sobrang ikli lang, no? Pero napakahaba ng storya. So ibig sabihin, ngayong gabing pong ito, we will focus on the positive side of it, no? We will focus on the negative heart of Jeremiah. Okay po? So dito po, God's love hold us when life break us. No? Ang ating teksto is because of the Lord's great love, we are not consumed. No? Good thing mga kapatid, no, sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan makipaggera pa. Hindi na natin kailangan makipagtalo pa, makipagbalian ng buto. Sabi doon sa story before that, yung life ni Jeremiah, maraming naputol na buto, maraming namatay, maraming nasaktan, no? But because of the Lord's great love, we are not consumed. Mga kapatid, yung word na consume na yon is completely destroyed, no? In the life that we have right now, no, tinatanong ni Brother Gardy kanina, sino yung mga napagod ngayon? Sino yung mga may problema ngayon? Sino yung mga failures ngayong araw na ito, mga kapatid? And for that, because of the Lord's great love to us, andito pa rin tayo. We are not consumed, mga kapatid. Amen? We are not consumed. Despite of the trials that we have, mga kapatid, despite of all the problems that we face kaninang umaga, no? We are still here because of His great love. We are not consumed. Napakasarap pong isipin, no, na merong Panginoon na nasa likod natin, no? And He is shielding us from every downfall that we have sa ating mga buhay. Amen po ba yan? Amen. When life breaks you, mga kapatid, when the marriage struggle, no? And yung sa mga students natin, when the deadline is sobrang lapit na, mga kapatid. Mga bills, no? Mga bills natin, mga kapatid ko. When your heart feels tired, always remember that you are not consumed. For 37 years, mga kapatid, alam ko, meron ng 37 pataas po sa inyo. Meron na po ba? Ayaw magtaas. Meron na po ba over 37? Meron naman po, no? Ayan, sige po. Naintindihan ko po na yung iba po sa inyo nauna na sa karera natin, mga kapatid. However, ang pinagdadaan po natin ay pare-pareho lamang. No? Humihina po tayo, nagkakaroon tayo ng mga problema. We have bills to pay. Meron po tayong deadlines to break. No? However, you're still here, mga kapatid. You're not consumed by your troubles. You're not consumed with your problem. No, God's love is the reason you are still here. Amen. Ulitin ko po 'yan. God's love is the reason you are still here. You still breathe the breath of hope.
Amen po ba yan? Amen. Amen. Number 2, God's mercy never run out. No? For the past 200 years na sinakop yung ng Babylon, si Jeremiah, no? For that long time, mga kapatid, hindi nagkulang ang Panginoon sa kanila. No? Even though there are death na nangyari, no? Even though there are problems na nangyari, mga kapatid, yung mercy ng Panginoon never run out. No? Tanong, mga kapatid, kayo lang makakasagot po nito. It's you and the Lord right now. Isang tanong lang, mga kapatid, kailan po nagkulang ang Panginoon sa inyong mga buhay? Ulitin ko po, kailan po nagkulang ang Panginoon sa inyong mga buhay? Just like the story na pinortray ni Jeremiah, no? His compassion never fails in their lives, mga kapatid. No? Have you tried, mga kapatid, in the middle, no? In the middle of the week, kaya midweek siya, no? A lot of us already are tired na, no? Karamihan sa atin pagod na. Kung ano man yan, regardless, pagiging ama, pagiging ina, no? Pagiging trabahador, pagiging breadwinner, no? Pagiging estudyante. But the question is, mga kapatid, dumating ba sa panahon na nagkulang ang Panginoon sa inyong mga buhay? Iniwan ba tayo ng ating Panginoon? Sa inyong pagpapagal, sa inyong mga problema, kailan ang huling beses na iniwan tayo ng Panginoon? And I think the answer is never. Never in our lives that our God left us. No? Sabi niya nga sa Bible, no, iniwan niya yung 99 para lang kunin yung iisa. And that is you, mga kapatid. You're called, you're here, mga kapatid, because God never runs out. No? Yung mercy ng Panginoon ay hindi mawawala sa inyong mga buhay. No? Just imagine a mother, no, mga kapatid, na she is teaching his son na maglakad, no? Even though meron na po ba kayo na experience sa magulang, no, na nagpa-practice ang kanyang anak na in any time, a lot of times na mag-fail yung bata, ano po, na madapa yung bata, meron na po ba kayong na-experience na nanay na nagsabi ng ayoko na, bahala ka dyan, gumapang ka na lang? Meron po ba? No. It's like that, mga kapatid. No. God's mercies never run out. Even though you fail, even though yung anak mo, yung kapatid mo, yung kapatiran mo, failed a lot of times, pero yung mercy ng Panginoon never runs out. No. He will never runs out. He will never fail you nor forsake you, mga kapatid. And for our last note, no, dito tayo po magbubulay-bulay. Dito tayo hahaba ng konti. Number 3 is every morning is a fresh start. No? Sinasabi ko po kanina na siguro ito na po yung sagot doon sa tanong na fear not, na paano ako magkakaroon ng heart na hindi natatakot? No? Paano ko magkakaroon ng puso na nagtitiwala sa Panginoon? Paano ko ilalagay sa puso ko na wag akong matakot? Marahil sa atin, mga kapatid, yung meron tayong mga relatives na on their deathbeds. Marahil merong nawala na. Marahil meron tayong problema ngayong gabing ito. Pero kapatid, ang promise ng Panginoon, it's you have a fresh start. You have a fresh morning. And ito po yung sagot, mga kapatid. Bakit kayo hindi matatakot? Kasi ang pangako ng Panginoon is laging bago, araw-araw. He doesn't condemn the people na nagkamali ng mga nakalipas. Inaamin ko po, I am not perfect.
sa 37 years ko na pagtayo sa harapan, sa 37 years na ako'y naging ama, I am not perfect. No? Pero si Lord, hindi tinitignan yung nakalipas mga kapatid. Tinitignan niya yung ano ka ngayon. Isang activity lang, kapatid. Marami na pong nagtangka or marami na pong nag-study about this. Pwede pong Yan. Okay po. Sino po nakakaalam kung paano siya basahin? Paano? Inaano siya tawag dito, pinag-aaralan siya on how this word or this letter, alam ko marahil sa inyo alam na ito, no? Pero paano ba siya binabasa? Paano ba siya binabasa nang wala pang vowels noon? Wala namang A, wala namang E, wala namang I, no? Pero ang sabi is, paano siya basahin is hindi mo siya kailangan gamitan ng dila or hindi mo kailangang isara ang iyong mga labi. Let's try. And it correlates the breathing that you do. Isa pa po. Mga kapatid, this morning pa lang, ano po? Ito po yung assurance ng Panginoon sa bawat isa. Kaninang umaga pa lang po, ang unang pumasok sa iyong katawan is the breath of life. Is the name of the Lord. Is the name Yahweh. Ang una at huli na salita na iyong sasabihin sa umaga, sa gabi, and on your first birth and on your deathbed is Yahweh. No. Bakit ka matatakot, kapatid? Bakit po tayo matatakot? If your failures have plans na, pinlano na ng Panginoon yung buhay mo. If God is telling you to do a ministry, why fear now? Kasi noon pa lang, binubuo ka pa lang, yung plano ng Panginoon ay nasa inyo na. Even Jeremiah, alam niyo ko po kung bakit ganon ka-confident si Jeremiah nung nag-start na yung battle until the end, no? Is because Jeremiah was called upon the Lord nung una pa lang. No? Church, ngayong gabing ito, can we have a moment of silence and a moment of prayer and a moment of commitment with the Lord? No? If you want to close your eyes, okay lang po. No? And let's contemplate ngayong gabing ito, mga kapatid. No? Church, you are already called. Bago ka pa isinilang sa mundong ito, ika'y tinawag na ng Panginoon. May plano na ang Panginoon. The first question that we have right now is kailan kahuling binigo ng Panginoon? If may times na some of your problem tested you, mga kapatid, nangyari man na ika'y nag-fail, bumawi ba ang Panginoon sa buhay mo? Mga kapatid, bakit kayo matatakot? Or bakit tayo matatakot if we are already called? May plano na ang Panginoon sa atin. That is the assurance, mga kapatid, na huwag tayong matakot. Huwag pumasok ang spirito ng katakutan sa inyong mga puso, mga kapatid. Because God has planned for you. Nakaplano na ang inyong mga buhay, ang ating mga buhay. Why fear now? Why fear now? Mga
Mga kapatid, some of us came here tired. No? Maybe some of us are hurting right now. Maybe some of us are uncertain sa ating career, sa ating trabaho, sa ating mga buhay. But always remember, church, that if you woke up this morning, it means God is not done with you yet. Hindi pa tapos ang Panginoon. No? Ito po yung sinasabi ko kanina na hindi pa tapos, or ito yung assurance ng Panginoon sa atin. Because if you are done na, mga kapatid, hindi ka na niya ginising kanina. But yung dumaloy sa iyong katawan, isang pangalan ng Panginoon. And you are alive now, sitting sa mga pews na ito. So right now, here's the assurance, mga kapatid. You should not fear. Because i-cover tayo ng ating Panginoon sa araw-araw. And for our last words, mga kapatid, never tumingin ang Panginoon sa iyong background. No? Never tumingin ang Panginoon kung ano man yung iyong nagawa nung nakalipas. Never tumingin ang Panginoon kung ano yung mali at tama mong ginawa. Bagkus ang sabi ng Panginoon, if you commit yourself to me, I will protect you because I will be your shield. My faithfulness will not run dry. Mailagay po sa ating mga puso, mga kapatid, yung mga salitang yon. Kaninang umaga pa lang, nagtagumpay ka na, mga kapatid. Kaninang umaga pa lang, ang Panginoon na yung dumaloy sa iyong mga katawan, sa inyong mga buhay. And mamaya, as we thank the Lord, sa pagtulog natin, let's see if God is not yet done with you. You will begin with a clean slate. Magsisimula ka sa panibagong malinis na bukas. Kapatid, ang pangako ng Panginoon, hindi pa siya tapos sa iyo. Yan ang assurance niya. Huwag kang matakot. Kasi ako yung magiging shield mo. Panginoon, marami pong salamat. As we close yung message mo ngayong gabing ito, Panginoon, thank you for being our shield. Thank you for protecting us, Panginoon. Thank you for nourishing us, Panginoon. Thank you for waking us up, Panginoon, sa umagang ito, sa gabing ito, Panginoon. Truly, Lord, hindi pa tapos ang aming karera. Hindi pa tapos ang aming buhay. Hindi pa tapos ang iyong misyon sa bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi kami matatakot. Hindi kami matatakot, Panginoon, na maglingkod. Hindi kami matatakot, Panginoon, na sumalubong ng problema, Panginoon. Kasi alam namin, kayo'y naandyan. Kayo, Panginoon, ang aming sandigan. Kayo, Panginoon, ang aming kasama. Marami pong salamat. Itong aming dalangin, Panginoon. Amen at amen. Marami pong salamat. God bless po. Praise God po. At na-bless po ba tayo? At least na gumaan po yung ano po natin, no? Yung nararamdaman po natin. At pangako naman po ni Lord po yun na lahat po ng nabibigatan at nahihirapan ay come with me and I will give you rest. Kaya at this moment, ano man po yung mga pinagdadaanan po natin, ibigay po natin sa Panginoon at siya po yung magpapagaan ng lahat ng ito. At muli po, palakpakan po natin yung Panginoon. At truly na napakabuti ng Panginoon sa buhay po natin. And He is always faithful sa buhay po natin. And bago po tayo dumako sa ating sharing, ay dako lang po tayo sa announcement po natin. So yung mga ilang gawain po natin, tuloy-tuloy po yung Sunday worship po natin. So 9 a.m. po yan and sa hapon po ay 5:30 hanggang alas 7 po ng gabi. And yung ating midweek, every Wednesday, sana po maka-attend po tayo ulit next week. At yung ating nightlight every Friday live on Facebook.
At this coming Saturday po yung ating prayer breakfast. So if maganda po yung weather po natin ay lalabas po tayo. And if hindi naman po ay dito po tayo sa church po natin. So hantay lang po tayo ng announcement po and yung chat po natin po. Ay, po. Yan, yung Block 27 po natin. Okay, tuloy-tuloy po yun. Ayan, doon na po pala yung prayer breakfast. Okay, sorry. Ayan, so bali yung prayer breakfast po natin, gumanda po yung panahon po natin, ay doon po tayo sa Block 27 para mabisita po ulit po natin. Sobrang dami na po ng kids po natin po doon. Baka magulat po tayo and siyempre po ay pag-pray po natin na maging maganda po yung weather po natin at mabisita po ulit po natin po sila. So, yun po yung mga ilang balita po natin. And alam ko po yung next practice po ng choir ay sa Sunday na daw po ulit po. Kaya sana po ay maka-attend po tayo para sa grand choir po natin for the anniversary. At yung mga ilang info po natin na announcement, so tuloy-tuloy po yung mga activities po natin. At sana po ay masuportahan po natin sa Panran. Sana makapag-register po tayo. And sa family seminar, meron din po yan. Yan po ay buong November. So tuloy-tuloy po yung mga gawain po natin. So yun po yun. Kung baka meron po ako nakalimutan na announcement po. Ayan, cell group po bukas sa Gordon Heights. Okay, so sa mga nais po na maka-join po ay kami po yung nag-i-start ng 6 po ba tayo, Sister Beng? 6 po sa mga nais po maka-attend po sa ating cell group. Okay po. So, kung wala na po, sa mga kabataan po natin, CYF po every Saturday. Concert po, this coming Saturday na po pala yan. Wala po palang CYF. Ayan. So, ayun po yung concert po natin. So, ano po yun lahat po tayo invited. Wala pong bayad po yun. And meron pa po yung pre-raffle. Kaya, nasa inyo po ba yung mga ticket? Pag nawala po yun, nako, sayang po yung raffle. Pero syempre, una po, gagawin po natin po yun para sa Panginoon. Kaya ihanda po natin, syempre, nag-prepare din po yung mga youth po natin para po papurihan yung Panginoon. Kaya sana po ay maka-attend po tayo. So kung wala na po tayong mga balita, ay tayong lahat po ay magsitayo. Tayo po idadako sa ating closing prayer. Okay po, let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan na meron po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, kasi na-recharge po kami ng mga salita mo, Panginoon, na anuman po, Panginoon, yung mga pinagdadaanan po namin, Lord God, yung mga bigat, ay naniniwala kami, Lord, na patuloy niyo po itong papagaanin, Panginoon. At patuloy, Lord, na makikita po namin ang panibagong umaga, Panginoon, kasama ka. At patuloy na taglay ang kalakasan at ang pagpapala nagmumula po sa inyo. Salamat, Lord God, sa bawat isa sa mga oras po namin. Salamat, Panginoon, sa inyong lingkod na ginamit, Panginoon, kay Brother John. Kayo po yung mag-ingat po sa kanya. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na naging instrumento po siya para patuloy na ma-inspire yung bawat isa po sa akin. Mapaalalahanan, Panginoon, na ikaw yung kailangan po namin sa buhay po namin. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, sa kanya pong family, Panginoon, sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, ay palagi niyo po silang gagabayan. Sa kanila pong ministry, Panginoon, ay patuloy po silang lumago at magamit po to inspire other people, Panginoon. Salamat sa bawat isa po sa amin na nandirito, sa mga may karamdaman, Lord God, aming dalangin, patuloy po yung kagalingan na ibigay niyo po sa kanila, Panginoon, sa mga nakakaranas, Lord, ng kalungkutan dahil sa mga problema at mga struggle, Lord God, patuloy niyo po silang i-comfort, Panginoon, at patuloy po naming nilang maranasan, Lord God, ang pagmamahal at ang pagkalinga na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Lord, ang amin din po dalangin sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, Lord God, ingatan niyo po kami at patuloy po naming dala ang pagpapala na nagmumula po sa inyo. Salamat, Panginoon, ano man po yung mga panalangin na hindi po namin nabagit, tinataas po namin po sa inyo. Umaasa kami, Panginoon, na bibigyan niyo po ng katugunan lahat ng aming panalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating pong lahat. And meron po tayong sharing po, no? Ayan, naganda po ng question po si Brother John. When was the last time you truly trusted God in the midst of uncertainty? Okay, so ito po yung sharing po natin. Hanap na lang po tayo ng mga ka-group sharing po natin sa oras pong ito para sa ating sharing question po. Okay, when was the last time you truly trusted God in the midst of uncertainty? Okay, ito po yung mga hindi natin hawak na sitwasyon, hindi natin sigurado, the future.
So paano po tayo nagtiwala sa ating Panginoon?